Bago ko po ibigay sa inyo ang susunod na magsasalita, ano lamang po ako papabot ng mensahe sa inyo. Anong mag-meeting ang kabilang bando sa Pangulo, mayroong nakapagsabi sa akin na ang kanila raw MC, si Peche Rivera, may sinabi tungkol sa mga barangay clearance na dapat daw po nakaresibo at hindi nasa bulsa. Ang pagkakamali lamang po ni Peche, sana bago niya sinabi, nagpunta siya sa ating tesorero. Nandun po ang mga resibo ng barangay clearance. Kaya sana, bago sila magsalita, siguruhin nila kung totoo o hindi. Yun naman po mga barangay clearance, totoo po, merong hindi nariresibuhan. At tulad po nung kung minsan may pamilyang naka-hospital, pupunta sa barangay, hihingi ng barangay clearance, hihingi ng indigency. Yun po ako may nagdidesisyon doon na kahit sa ganung bagay man lang, may maitulong ang barangay. Kung pagkakamali yun, inaamin ko ang pagkakamali ko. Tapos, meron pa pong umabot sa aking salita na dapat daw po yung itinayong arko ng SK, dapat daw po sa harapan ng bahay ko itinayo. Ba't ganyan po silang mamulitika? Kami naman po nag-meeting kami, wala kami sinasabi. Sana po, pumarehas sila. Libre naman po ang mga kampanya. Hindi po bawal tayo panahon na panahon kampanyahan. Sana, para sa kabilang bando, ayusin ninyo ang inyong pangumulitingan. Yun lamang po. Ngayon naman po, ang ibibigay ko po sa inyo ay walang iba kundi ang ating buong barangay. Todo po. Magandang gabi po sa inyo lahat. Una, nais ko pong pasalamat sa inyong lahat na walang sawang sumusuporta sa kandidatura ng ating magiging punong barangay Mayor Sason. Ang gabi nito ay huling pag-meeting po ng bando ni Consial Mayor Sason. Gusto ko rin pong magpaalam sa inyo dahil ako po ay nalabas na o patapos na ang aking panunungkulan. Pero nais ko rin naman pong magulat sa inyo kung ano ba ang aking nagawa sa ating barangay bago naman ako po mamaalam. Ang kabungang nahihingi ko pong pondo sa aking panunungkulan kay Congressman, ay kay Governor Ted Garcia, ang nahihingi ko pong pondo mula sa Governor's Office, kulang-kulang pong 5 milyon ang nahihingi ko dito po sa ating barangay. Kay Congresswoman Herminia naman, nakahingi po ako ng 1 milyon. Siguro po, hindi na po nakakaya yun bago man lang ako mamaalam na kahit papano ay may kaunti rin akong naiambak sa barangay bago man lang po ako mamaalam. Kumbaga, mayroon po akong mainiwang alaala. Tuwing dadaan po kayo, papuntangan kasi, makikita niyo po, hindi na po kayo mapuputikan. Kahit ang ganda lang po sa tigla. Na dati-dati, hirap-hirap na tayong magdaan dyan. Pero ngayon, okay na po. Kahit na po maglakad kayo ng gabi, papuntang Bato-Bato, may mga ilaw na po tayo dyan. Sa Puslak, gano'n din po. Papunta po din po din Junior. Maliwanag na rin po. Na bigyan din po natin ng kahit konting liwanag ang ating barangay. Natutuwa po ako sa gabi ito. Unang-una, yung mga dati ko hindi kakampi, nandito. Paring Junior Nerpas, kanibata kayo ka. Dati po, hindi
atin yan. Ngayon, kakampi po natin yan. Sa Sitio Campamento, pwede po ba kayo lahat, ipakita nyo ang support nyo kay Leo Sason. Kung pagkulang natin kayo, dami na kami na ito. Nahiya siguro. Pero nandiyan po sila lahat. Nagsusumbong po sila sa akin na pagkatapos daw po ng eleksyon, pag natalo yung kabila, palalayasin daw po sila nilili doon sa kampanya ito. Sabi ko, ano ba ang karapatan niyang magpalayas sa inyo? Hindi naman siya may-ari ng asyenda. Eh kung si Julia nga, hindi na niya may manis ng mga tao doon. Eh siya pa. Kaya huwag po kayong maniniwala na sinasabi niya. Kaya magtiwala lang po kayo. Nakita nyo naman, nung ako ang kapitan, hindi ko po kayo pinabayaan. Kung ano po ang mga pangangailangan nyo, kung ano man ang nagagawa, kung ano man po ang binibigay ko sa barangay, ibinibigay ko rin po sa inyo. Ikinutuloy ko kayo ng mga taga-sabas talaga. Dahil taga-sabas naman talaga kayo. Dahil ilang taon na po kayong naging dito. May mga narinig po akong kwento na pinilit ko lang daw pong humabog si Leo Sason. Hindi po totoo yun. Kasi po ako ito, pagkatapos po ng barangay election, nung nakarang nagdadang kami ni Consejal Batong Cruz, pagkapanalo ko pa lang po, binanggit ko na po sa kanya na siya na ang susunod na magiging kapitan ng barangay Saba. Bakit ko po nabanggit yun? Kasi nakita ko sa kanya ang mga katangian ng isang mahusay na mamumuno sa ating barangay. Hindi ko naman po kumupisa ko siya, siya na ang lalaman ko. Hindi po gano'n. Nakita ko po sa kanya ang lahat ng katangian sa kanyang pagkatao, sa kanyang pag-uugali, ay nakita ko na siya ay magiging parehas at siya'y magiging isang makatarungang kapitan ng barangay. Kaya siguro kailangan niyo naman ang tao nito. Sa kanyang panunungkulan, hindi naman po siya nagpabaya. Marami rin po siyang nagawa. Kaya sana po sa October 20, pagtulong-tulungan po natin. Una po, sa Pulong David. Nung nakaraan po, pinagtatapat ko na sa inyo, 5 lang po ang nakuha kong boto doon sa Pulong David. Ngayon po, nagkakaisa sila, mag-iisa sila, ang lahat ng suporta nila ay nandito kay Leo Sason. Kaya wala pong dahilan para matalo ang ating si Kapitan Leo Sason dito po sa barangay ng Saba. Dahil yung pong mga dating hindi po sumusuporta sa akin, ngayon ay nandito na. Siguro po, hindi naman po siguro kayo nasa inyo. Ang mga nakakaalala, ang mga samanay ko, hindi ko po kakampihan. Siguro naman po ngayon, hindi po iba sa kanila si Leo Sason. Pagmamalasakitan nila ang kanilang kapamilya, si Leo Sason. Ano po si Leo Sason? Isang pagpapatunay lamang. I'm sure hindi po pababayan ang kanyang pisang buo, si Leo Sason. At tumalang po yun, dahil labanan po ng layo ito. Hindi po alam. Saka, hindi naman po siya magkakamali na suporta ng pisang yan, ay nakikita naman niya na karapat-dapat namang maging manungkulan ang kanyang pisang. Sa totoo lang, nung nakaraan, nagsalita siya sa akin. Bayaw, ikaw ang gusto kong manalo eh. Kaya lang, kay paano ako? Wala akong magagawa kung yun ang desisyon mo. Naniniwala ako sa'yo. Pero ngayon,
hindi na po ganun sinasabi niya. Iboto na po natin si Levon Sasaw. Pero po mga kagawad na nakasama ko sa aking panunungkulan, si Consel Pacto po, siguro naman po, nakita niyo naman kung gano'n niya ginampanan ng kanyang portfolio. Kaya lang, nasama po siya sa tinatawag na medyo malas. Malas lang po siya. Kasi balikan po natin ang kasaysayan dito po sa barangay ng Saba. Hindi ko na po babanggitin ang mga pangalan. Lahat po ng naging unang kagawad sa barangay na ito sa sumunod na paglalaban nila o sa sunod na paghabol, wala pong manalo. Isa po ako sa mga yan. Nung ako po ay umabol ng kagawad ng barangay, nag-number 1 po ako. Nung sumunod po, umabol ako ng kapitan, natalo po ako. Kaya si Consel Pacto, nadamay lang po siya sa kasaysayan. Wala pong nalalong unang kagawad sa susunod na labanan. Okay, babanggitin ko na po ang mga pangalan. Si Boyang Perez na Manansan, naging unang kagawad. Sumunod na laban, natalo. Si Consel Orling Malang, naging unang kagawad. Sumunod na laban, talo po. Kaya hindi po tayo nagtataka kung si Consel Pacto ay natalo ng nakaraan. Talagang kasaysayan po yan. Wala po tayong magagawa. Si Secretary po, si Consel na rin, hindi po natalo yan. Kahit na naging unang kagawad. Kasi umiwas po siya sa malas eh. Hindi na po siya umabol. Kaya hindi po siya natalo. Si Consel Alex, sinasabi nila na umagaw pa ang umawa. Ito lang po ang kanilang sinasabi na pinaglaban po niya ang ating mga kabarangay na may pesto kahit pa paano yung mga kabarangay natin.